Oh, ganito dapat magsalita, sir. Ganito dapat magsalita, pagka meron kang kailangan, ganito umaksyon. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. After the settlement, Mighty will no longer engage in tobacco business. This will be the biggest tax settlement on record. It will produce a windfall for government, which is significant since we have to face the unexpected costs of rebuilding Marawi and Ormoc. The acceptance of the tax settlement offer does not preclude other criminal charges against the company that the BIR may decide to file. The settlement will allow government to avoid a long battle that, as we saw in the previous years, could take years to resolve. Let this be a lesson to others. This administration will spare no one found cheating the government of its due. Kung ako ng media, what about itong si Mighty? Alam mo, may Ganyan dapat, bongbong. Meron kang pangalan, kumpanya, meron kang aksyon, di ba? Firm, assertive. Putangin ako, tingnan mo naman yan. Ano yung ganon? Butas yung ganyan. Yung mababaw yung bakod. Putangin na, kung pa ganyan-ganyan ka lang, pinagtatawanan ka lang. Noong mga kriminal, dapat ganito ka matigas. Ang tapang-tapang mo sa vlogger eh. Tapang-tapang yung demanda yung mga vlogger eh. Ito mga magnanakaw ng mga putangin ng mga kontraktor na to, hindi nyo mapangalanan. O ba't di nyo mapangalanan? Tropa Pits? Oh, di ba? Gulat ka rin? Ano yan? Kaibigan nyo, kaya hindi mo pangalanan. Tingnan mo si PRD, papangalanan niya lahat. Kinall out niya lahat yan. Oh, ABS-CBN. Kayo. Kinuha niyo yung pera ko, tapos hindi niyo nilabas yung ads ko. Hanggang ngayon, hindi niyo pa binabalik yung pera ko. Mga kawatan kayo. O, di ba? Yan ang ano niya. O, sino pa? O, yung mga Prieto. O, tagal-tagal nyo nang pinakikinabangan yung, yung Mylong. Diyan sa Makati. Kukunin ko yan. Ibabalik ko sa taong bayan. O, kayo, lusyutan. At kayo pang mga tax evader, mga hinayo pa kayo. Ang tagal nyo nang hindi nagbabayad ng buwis. O, eto, multa nyo. Bayaran nyo, o kung hindi, putangin na pagkukuhanin ko yung mga eroplano nyo. Oh, ano nangyari? Lahat nagsumunod, lahat nag-adhere. Oh, itong Mighty. Oh, ang laki nung nakuha natin na buwis sa Mighty. Oh, ginamit natin sa Marawi. Di ba? Oh, ganyan dapat. Hindi yung, ay naturo ka, ito palpak to, ito palpak to. Oh, tapos, ano na? Nga. ako noon. Pumunta yan si Mighty. Hindi ko maalala yung pangalan niya, basta siya, ang pangalan niya Alex sa labas. Tapos, mabutit naman kasi ito sabihin ko na siya, parang mista ko yan. Class 1967 sa PMA, adopted kami dalawa. Kilala ko yan. Talagang kilala ko. Kaya mag-astag para NBI. Kasi alam mo, yung mga ganon. Yung mga mayaman dito, Chinese or Filipino or Filipino-China, karamihan niyang kukuha ng badge ng NBI, padala sila ng baril. Yan, nakadikit yan. Ang pagtingin ng tao, NBI talaga. At kilala ko, punta yan sa Davao. Syntaxes. Kasi si Ungab, sa appropriation, si Ways and Means, sa Kalinan, gusto niya maglabi na tignan ko na ano. Pinutol ko siya. Kumakain kami, sabi ko,
May ko, mista. Kasi tapos sa kanya, wag yan, wag yan. Hindi ko trabaho yan. Gusto siguro niya na sabihin ko pero hindi ko siya pinatuloy. Nung pagsabi niya na si Ungab, alam ko na, pinara ko siya. Kaya sabi niya, bakit mo hindi demanda ng bribery? Hindi na ako naghintay. I did not wait for, may ibigay ako sa iyo, pwede bang lakarin mo? Tapos sabi ko, kain lang tayo. Basta. Ako nagbayad. Nung tumindig siya, walang gana. Sabi niya na may flight pa siya. O sige, may iniwan siya. Sabi niya, may iniwan ako sa iyo. So, pag uwi namin, nauna siya. Mayroon pa namang mga customer yung storya. About 30 minutes later, sinabi ko, ano to? Sabi ko, tingnan mo, Bong. Ito na pera. Sa uli, mas yan. Napin mo. Inabol ni ang aid ko doon sa aeroplano. Hindi. Gusto niya doon makita. Yan. So, doon sa aeroplano niya naabutan, sabi, ipapasa uli. Last Christmas, may nagsabi sa akin na may magandang baril. Alam niya, mahilig ako sa baril. Hindi na ngayon, wala akong panahon. Totoo lang. Ipinag-utos ni Kita nyo? Kita mo? Binigyan siya ng pera. Nung nakita niya ang pera, puta, isoli mo yan. Ikaw talaga ungab, ah. O, ikaw ungab. At isa ka rin pala. Binisto, no? O, pero kakampi natin si Ungab ngayon, eh. Kaya nga alam ni Ungab yung kabulastugan. Tingnan mo siya, binubulastog niya si Pangulong Duterte, di ba? Pero kita mo naman, nagalit si Pangulong Duterte. Nag-name drop. Puta na si Ungab, binibigyan ako ng pera, eh. Taratado na yan, pinasoli ko, eh. Di ba? Di ba? Ganyan si Pangulo. Puta, ikaw, Bongbong, ni pangalan ng anino nung ano. Hindi mo masabi, wala kang betlog, eh. Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng Mighty Corporation dahil umano sa economic sabotage. Ayon kay Chief Presidential Legal... Yan ang economic sabotage. Tax yung mga buwis, tax evasion. Parang ikaw, Bongbong, may problema ka sa tax, di ba? Estate tax, dapat nga, ikaw ang kasuhan ng economic sabotage, eh. Laki-laki daw nung utang nyo, sa buwis, hindi nyo binabayaran. Counsel Attorney Salvador Panelo, iniutos ito ng Pangulo sa cabinet meeting kahapon. Kasunod ito ng pagkasabat noong nakaraang linggo ng mga smuggled product, kabilang ang ilang brand ng sigarilyong gawa ng Mighty Corporation na peke umano ang mga tax stamp. Kanina pumunta sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang nagpakilalang may-ari ng kumpanya na si Alexander Wong Choo King. Nakipagpulong siya kay NBI Director Dante Gueran at nagsabing makikipagtulungan daw siya sa anumang investigasyon. Nauna nang sinabi ng legal counsel ng Mighty Corporation na handa silang maimbestigahan at wala raw silang nilabag na batas. Nagbabayad daw sila ng 12 bilyong pisong excise tax taon-taon. Kinwestiyon din nila ang pagkumpiska ng mga sigarilyo, pati na ang pag-inspeksyon sa tax stamp dahil wala raw itong approval ni BIR Commissioner Cesar Dulay. Samantala, ibinunyag pa ni Panelo na tinangka umano ng may-ari ng kumpanya na suhulan si Pangulong Duterte. Nagpadala raw ng package ang kumpanya at bulto-bultong pera ang laman nito. Ipinasauli naman daw ito ni Special Assistant to the President Bongo. Wala pang pahayag ang kumpanya kaugnay nito. Hinimok naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang Customs at BIR na kasuhan ang mga may-ari ng mga nasabat na smuggled. Hindi ba ganyan? Ganyan si Presidente, hindi mo kayang bilhin. Subukan mong bilhin, puta, i-expose ka niya. Yan ang sinasabi ko. Yan ang napakalaking pagkakaiba ni Pangulong Duterte noon na ikinulong sa Hague versus dito sa presidente natin na to na puros moro-moro, propaganda. Walang alam. Diba? Oh, spot the difference. Oh, magagalit na naman kayo pero wala akong pake. Oh, basta ang importante, ang gusto lang natin pare-parehas dito, nagpapanggap ka na rin lang na gusto mong i-expose itong mga kawatan na ito, idiretso mo na. Para may masingil tayo, di ba?
Kasi sa ginagawa mo na yan, siniset mo lang yung isip ng tao na may corruption pero wala naman talaga tayong konkretong plano. 'Di ba? Walang konkretong plano. Ano nangyari? Sa haba-haba ng interview mo kanina, 10 minuto, anong na impormasyon na hindi pa natin alam? Yung narinig natin doon, wala. Lahat ng sinabi ni BBM doon, alam na natin. Lahat ng inspection niya doon, ganun din ginawa niya sa mga una inspection. Kahit mag-inspeksyon ng 1 milyong proyekto yan at makahanap ng 1 milyong proyekto yan na ghost projects, walang silbi kung walang kakasuhan, walang papangalanan, walang sisingilin ng taong bayan. Yan ang lagi ninyong tatandaan. Kaya yung mga ganyang style, tangina. Alam na namin yan, huling-huli na kayo. Hindi na kayo paniniwalaan ng taong bayan dahil noon pa binubudol nyo na eh. Yung mga tao, iba yung sinasabi ninyo, iba yung ginagawa ninyo. Ayun. Di ba? Kaya magkita-kita tayo ulit mga banatero sa susunod nating vlog. Maraming salamat. Hindi ka pa nag-subscribe. Subscribe ka naman. Nood ka na nood. Wala kang silbi sa bayan. Subscribe, like, share. Maraming salamat sa mga nagsusuper thanks. Mabuhay kayo. God bless us all. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong